kailangan mo na maghanda kasi paparating na ang krisis. Kung titignan po natin yung mundo natin ngayon, punong-puno po ng mga kaguluhan dahil sa digmaan. At dahil po sa mga digmaan na yan, nadadamay po yung ating ekonomiya. So nakita po natin dito, bumabagsak yung ekonomiya. At ngayon, dahil hindi pa nga tumitigil yung digmaan sa Middle East, hindi po natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Ang alam po natin, kung magpapatuloy yung mga digmaan na yan at hindi titigil, mas lalo pong babagsak yung ekonomiya at magkakaroon ng tinatawag natin na economic crisis. Ngayon, dahil hindi po natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, kailangan po maging handa tayo. Palagi ko po sinasabi sa inyo na maghanda tayo spiritually kasi nga alam natin malapit nang bumalik yung ating Panginoon. Pero mahalaga rin po na dapat maghanda rin po tayo practically. Actually, yung paghahanda practically, ito po ay biblical. Ito nga po yung sinasabi sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 8. Tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan'y iniipon kung panahon ng anihan. So paano nga ba tayo maghahanda ngayon practically bilang mga mananampalataya? Siyempre, alamin natin ano nga ba talaga yung basic need natin. Ano yung pinakakailangan po natin sa buhay natin na ito. Alam po natin, yan po yung pagkain. So kung kayo po ngayon ay may kakayanang bumili na ng pagkain, mag-imbak ng pagkain, bumili na po kayo. Hanggat maaari, bilhin nyo po yung mga pagkain na matagal masira. Para kung dumating man yung krisis, meron po kayong pagkukuhanan. Ngayon kung wala po kayong pambili ngayon, dahil nga sa hirap ng buhay, pwede po kayong magtanim. At sa pamamagitan po yan, pag dumating ang krisis, meron po kayong aanihin. At dahil nasa panahon po tayo ng krisis ngayon at tumataas po ngayon yung mga bilihin, hanggat maaari, magtipid po kayo. Baguhin nyo po yung lifestyle nyo, huwag po kayong gumastos ng sobra. Hanggat maaari, ang gastosan nyo lamang po yung kailangan nyo, hindi yung gusto nyo lang. Kasi mga kapatid, yung mga gusto natin, pwede naman nating isang tabi muna yan. Kapag nakaluwag-luwag, dun mo na lang ulit gawin yan o bilin mo yan. Pero dahil nasa krisis po tayo, dapat ang i-prioritize po natin dito yung kailangan natin. At bukod po dyan, dahil nga sa kawalan ng enerhiya at ng kuryente, kung sakali magkaroon ng total blackout o mawalan po ng kuryente, hanggat maaari, handaan nyo po yung mga pampailaw tulad ng flashlight, kandila, o mga lampara. Hindi lang po yun, i-charge nyo na rin po yung mga pwedeng i-charge. Yung mga power bank nyo, dapat fully charge po lahat ng yan. At syempre, bukod sa pagkain, mahalaga po yung tubig. Dapat nag-iimbak po tayo ng tubig. At alam natin kung saan tayo makakakuha ng malinis na tubig na pwede po nating inumin o pwede nating gamitin sa pang-araw-araw. At bukod po dyan, mga kapatid, mahalaga rin po na meron kayong stock ng mga medical supply. Kung sakali magkaroon man kayo ng sakit, at least meron po kayong pagkukuhanan. So yun po yung ilang mga practical na paraan na pwede ko pong ibigay sa inyo na pwedeng makatulong sa panahon ng krisis. Pero muli mga kapatid, syempre ang pinakamahalaga pa rin sa lahat ay manalangin po tayo sa ating Diyos. Umasa po tayo sa ating Diyos sa gitna ng krisis. Maaring wala po tayong kontrol sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, sa mundo natin, pero tandaan nyo po, ang Diyos pa rin po ang may kontrol ng lahat. Kaya sa Diyos lamang po tayo magtiwala.